Sa video ito, bibisitahin natin ang Davao City Coastal Road Project. Ang coastal road na ito ay may habang humigit kumulang 17.7 kilometers mula Bagua Playa hanggang Arcastillo. Ginawa ang proyektong ito para ma-decongest ang traffic sa loob ng lungsod at mas mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Ang buong proyekto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 billion pesos, kabilang na ang mga road sections at ang Bukana Bridge na malaking tulong sa koneksyon ng southern and northern parts ng Davao City. Noong July 2023, binuksan sa publiko ang unang bahagi nito, ang Bagua Playa hanggang Times Beach na segment. At sa videong ito, aalamin natin kung nabuksan ba ang pangalawang bahagi, ang Times Beach hanggang Rojas Avenue segment na nakatakda sanang buksan noong December 15. Yan ang ating alamin sa videong ito. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa isa na namang panibagong paglalakbay at pagtuklas kung gaano kaganda ang Pilipinas. Alright mga idol, panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. And for today's video mga idol, ay pupunta tayo ng Davao Coastal Road. Ngayong araw, sa video na ito, ay muli nating pupuntahan ang Davao Coastal Road gawa ng may bagong segment na binuksan ang Davao Coastal Road. Kasi sa mga hindi nakakaalam mga idol, etong Davao Coastal Road ay mahaba. So, ang nabuksan na sa public nung nakaraan, medyo matagal-tagal na, ilang buwan na or taon na siguro, ay segment A pa lang. Yung segment B na mula sa may bandang Ecoland area at papunta ng may bandang Rojas. So, yun yung tinatawag na segment B. Yung segment A naman, sa mga hindi nakakaalam, ay yun naman ang galing sa may bandang SM Ecoland, yung sa likuran na bahagi at hanggang doon sa may Bagua Playa. Ngayon ay magsisimula tayo doon sa entry point sa may Bagua Playa sa segment A. Babaybayin natin ang lumang segment na kung tawagin ay segment A. Pagkatapos natin doon ay didiretso tayo sa segment B at titingnan natin for the first time yung bagong bukas na segment B. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon mga idol, ay bubuksan supposedly noong December 15 ng alas 5 ng hapon yung segment B. Pero naantala siya, base naman dun sa napanood ko at nabasa ko, ay bubuksan daw siya sa alas 6 ng December 16. So today is December 17, time check 10:23 na ng umaga. So hopefully ay bukas na yung segment B ng Coastal Road. So yan yung aalamin natin ngayong araw, kung natuloy ba yung pagbubukas. At kung sakali mang nabuksan na nga, ay tingnan natin kung ano nga ba yung makikita natin doon. Kasi itong Davao Coastal Road mga idol, napakalaking proyekto ito ng gobyerno at napakaganda. Tuloy-tuloy yung mga construction na ginaganap dito sa proyekto na ito ng gobyerno. Isa kasi ito sa pinakamalaking proyekto na ginagawa dito sa Mindanao. Specifically, dito sa Davao City area. So, ilang meters na lang ay mararating na natin yung kanto or entry point dito sa Bagua Playa. Ayan, medyo matraffic kasi itong area na to mga idol. At isa sa mga dahilan kung bakit ginawa itong Davao City Coastal Road ay para maibsan yung traffic na pumapasok sa Davao City area. Pero ang focus kasi nitong daan na ito mga idol ay yung malalapit lang yung pupuntahan within the city mga idol. Kasi yung mga pasbay lang ng mga sasakyan galing ng ibang probinsya na tatawid lang ng Davao City ay para yon sa
yung 45.5 kilometers bypass road na ginagawa sa kasalukuyan. So hindi pa siya natatapos mga idol. Pero itong Davao City Coastal Road, simula nung nabuksan itong segment A ay napakalaking ginhawa sa traffic na ginawa nito sa mismong downtown area. At take note mga idol, halos 7 to 8 minutes lang yung, eto na, papasok na tayo sa Davao City Coastal Road. Ayun na nga, halos 7 to 8 minutes lang yung travel mo from starting ng segment A hanggang dun sa dulo ng segment A, which is located sa may bandang Ecoland area. Etong area na to mga idol, ito yung papasok, at etong sa kanan natin ay ito yung park na pinuntahan natin nung nakaraan. So papasok tayo dito. So etong sa kanan natin ay actually hindi pa ako nakapasok dito sa itong area na to. Hindi ko alam kung anong meron nito, pero sa nakikita ko mga idol ay parang park din siya. May mga ayan, may building, tapos may mga garden. So most probably ay parte yan ng park. At yung mismong park talaga na binibisita ng mga tao ay andun pa sa unahan. So papasok tayo dito sa parang tunnel at tatagos ito papunta dun sa mismong park na pinapasyalan. At itong sa kanan natin, ito na yung mismong park. At yung sa kaliwa ay ito yung parking area. Tingnan nyo kung gaano kalawak yung parking lot. So, ine-expect nila na ganun kadami ang pupunta dito. Siguro paghapon or sa umaga ay maraming pumupunta dito. Nung nakaraan kasi na pumunta ako dito ay medyo tanghali na mga idol, at syempre pag mainit yung panahon, wala masyadong pupunta sa mga ganitong lugar. Pero malamang paghapon maraming tao dito. At yung sa harapan natin, yan na mismo yung park na ginagawang pasyalan ng karamihan ng taga Davao. At syempre, yung mga turista na dumadayo dito sa Davao City ay pinupuntahan din yung park na yan. Sobrang ganda, sobrang linis, at well-maintained ang park na yan mga idol. So ayan, may nagbabantay. Libre ang pumasok dyan. So, ayan may mga laruan pang bata. At eto, palabas na tayo. Balik tayo sa kalsada para yung exit natin ay papunta dun sa may bandang Ecoland area. So siguro pwedeng pumasok dyan kasi may gate tsaka bukas. Hindi ko lang alam kung anong, meron din palang playground dito. Ayan So medyo maliit siya compare dun sa dinaanan natin kanina. So eto, palabas na tayo mga idol. At etong kanto na to, bawal mag left turn. Kaya ginawa nila na exit dun sa kabila. Kung sakaling gusto mong pumunta dun, palabas naman dun sa bago. So tayo ay papunta tayo ng Ecoland area. So kakanan tayo. So sa mga hindi pa nakapunta ng Davao City or Davao City Coastal Road, ay eto, papakita ko sa inyo yung itsura ng Davao City Coastal Road. Etong kalsada na to mga idol ay libre, wala itong toll, pero bawal ang mga public transportation na dumaan dito. At mga truck hindi pinapadaan dito. Bawang mga private vehicles, mga motor, yung mga dumadaan dito. At take note mga idol, sa mga gustong pumunta dito, ay bawal huminto dito sa Davao City Coastal Road. At may speed limit na 60 kilometers per hour. At may nanguhuli dito mga idol. Nung bago pa ito mga idol, naging matraffic itong area na to. Lalo na itong area na to banda. Kasi maraming tumitigil at nais mag-picture. Kaya ipinagbabawal na huminto. Para na rin sa safety ng karamihan. Kasi pag huminto ka tapos ito ay 60 kilometers per hour, ito na yung isa sa mga pinakamabilis na highway dito sa Davao City. Kasi dito sa Davao City mga idol ay talagang ini-implement nila yung speed limit. So yung pinakamabilis, I think nasa 80. Yun na yung palabas na ng Davao City. At yung medyo malalawak na highway ay ginagawa nilang 60. So itong Davao City Coastal Road ay
napabilang sa 60 kilometers per hour na speed limit. So, habang binabaybay natin itong Davao City Coastal Road, ay makikita nyo naman na may mga halaman sa tabi. At itong sa kaliwa natin, ay yan na yung community mismo. So, iba't ibang barangay yan na dinaanan ng construction ng Davao City Coastal Road. So, yung panahon na wala pang Davao City Coastal Road, itong area na to ay dagat. So, etong mga properties dito sa kaliwa natin ay beach property yan noon. At dahil nagkaroon ng Davao City Coastal Road, ay ayan na. Yung mga beach resort ay nagsara na sila. Gawa nung wala na silang beachfront. Dahil yung tapat nila ay naging coastal road na. So, medyo malungkot yung mga ganong pangyayari. Hindi ko alam kung ano yung tulong ng gobyerno doon sa mga tinamaan na mga resort, kasi hanap buhay 'yan mga idol eh. So, hindi ko alam kung nagkaroon ba sila ng subsidy or binayaran ba. So, ito sa kaliwa natin, ito yung ilan sa mga resorts na tinamaan ng Davao City Coastal Road. Pero nakakalungkot man mga idol, ay etong Davao City Coastal Road ay napakalaking ginhawa sa traffic sa Davao City. At hindi lang yan mga idol. Aside sa pagiging coastal road na mahati yung mga sasakyan na dumadaan sa sentro ng Davao City, ay etong mismong coastal road ay nagsisilbing dike kung sakali mang magkaroon ng storm surge. Parang flood control na rin siya mga idol. Kung sakaling tamaan man ng bagyo, in which bihira namang tamaan yung Davao City ng bagyo dahil pinapalibutan ng bundok. Pero just in case na may mga storm surge or tsunami, ay isa to sa mga magsisilbing protection sa mga nakatira na malapit sa coastal area mga idol. So, itong area na to, medyo nangangalahati na tayo. At itong area na to ay parang itsurang viaduct mga idol or parang tulay. At yung sa kanan natin, ito na yung sinabi ko dati sa vlog na may mga fish cages. So hindi ko lang alam kung kita sa camera natin sa taas. Kasi medyo malayo na yan pag sa 360. Medyo malabo na rin pag i-zoom natin. Pero sa kaliwa ay mga fish cages. Ang pagkakalam ko, ang inaalagaan nila dyan ay mga bangus. Hindi ko lang alam kung meron pang iba. Pero may napuntahan kasi ako dyan dati na nag-aalaga ng bangus. Ito, sa kaliwa natin ulit ay mga resort yan. So dati ay may mga beach resort na pinupuntahan dyan. At yung iba naman ay andyan pa rin, kaso wala na silang beachfront. So, hindi ko alam, baka nag-inland na lang sila, gumawa sila ng pool yung iba. So, itong area na to ay malapit sa isang junction. So, may access ito sa may bandang Matina Aplaya. Itong kanto na to. So, isa to sa mga access papunta dito sa Davao City Coastal Road. At itong sa kanan naman natin ay ito na yung papunta sa Punta Dumalag. So, isang community din. So, ito yung natitirang may beach property. Itong area na to sa kanan natin. So, nung kabataan ko mga idol, itong area na to ay tinatawag na Times Beach. So, dito yung puntahan talaga ng mga tao noon. Nung hindi pa ganun ka-crowded yung siyudad ng Davao. At medyo malinis-linis pa ang dagat dito. Itong mismong nasa kaliwa natin ay mga beach resort yan. Hanggang dun, sa dulo ng segment A, mga beach resort dati yan. Pero sa katagalan mga idol, ay naging medyo madumi na. Kaya halos wala nang naliligo sa mga beach resort na andito sa may bandang Times Beach. Kaya siguro naisipan nila na
okay lang na gawing coastal road kasi halos hindi naman active yung mga beach resort dyan. Although may mga pailan-ilan pa rin na nililigo. Hindi naman kasi ganun kalala yung dumi sa dagat dyan mga idol. Sadya lang talaga na pag andito ka sa Davao or sa within the vicinity of Davao City or malapit na mga probinsya, ay marami kang options na maaring puntahan na sobrang crystal clear at napakalinis na mga dagat. Kaya naiko-compare nila yung dagat dito na sinasabi nilang madumi. So, eto na yung dulo ng segment A. At doon sa padiretso, ito yung palabas papunta doon sa may SM Ecoland. At ayun. Papasok tayo dito. Ito na yung sa segment ito na yung papasok sa segment B. Kaso ayun, may harang siya mga idol at magtatanong tayo sa guard. Kasi ayun na nga, supposedly December 15 tapos na ang tala. Sir, may ngapon. Wala pa rin nadayon ang opening ani. Wala pa nadayon ang opening ani. Dapat December 15, no? Tapos December 16, alas 6. Kailan ang expected na opening? Wala pang abiso. Okay. Tapos sir, yung sa tulan sir, nagkakwan pa sila ng mga wirings dun. Nakakuha tayo ng konting information. So ayan, as of December 17 ng umaga mga idol, medyo against the light, ay wala pa tayong information kung kailan talaga magkakaroon ng opening itong segment B dito sa Davao City Coastal Road. So sobrang naantala na at maraming salamat kay sir, although naiiya siya sa camera. Sir, thank you. So ang bait ng security guard dito sa entrance ng segment B ng Davao City Coastal Road. At medyo naaaninag natin na may mga equipment, may mga heavy equipment pa doon sa dulo. At itong dulo dito mga idol ay yan yung iconic na tulay na ginawa dito sa Davao City Coastal Road. So ayan na nga, as of December 17 mga idol ay sarado pa rin yung segment B. So hintayin na lang natin kung kailan mag-a-announce yung authorities. At ayun, sarado pa yung segment. Okay, mga idol. Today is December 19. Ang oras natin ay 3:59 ng hapon at isisingit ko lang tong part ng video na ito dahil nung nakaraan na pumunta tayo ng Davao Coastal Road para sa segment B ay sarado pa. Pero ngayon ay nabalitaan namin na nagbukas na yung segment B. So sa kasalukuyan ay andito tayo ngayon sa may bandang Rojas Avenue at ito yung dulo ng exit ng segment B. So medyo matraffic lang mga idol as you can see sa labas.
At marami ang nais pumunta sa bagong bukas na segment ng Davao City Coastal Road. So, eto, papasok tayo dito sa may bandang Rojas Avenue. At yung palabas naman natin ngayon ay doon sa may Ecoland area. So, ayan, medyo matraffic lang mga idol. Pero dahil nice na may pakita sa inyo ang segment B na kakabukas lang, ay makikigulo tayo dito sa matraffic na lugar na to. Go na, ayun. Wow, first time to mga idol, first time. Oh, gaya na sabi ko kanina mga idol, na temporary lang yung kalsada na ginawa nila. Kasi nakikita natin mga idol, hindi naman sinemento to, itong area na to. Ang ilalim ng espalto ay lupa lang siya. Parang siyang temporary lang. Tapos 2 lanes lang siya mga idol, oh. Hindi naman nagkaroon ng pagsemento dito eh. Kasi halos araw-araw namin dinadaanan to at hindi naman sila nagsemento dito. Diniretso na espalto. Pero I think mga idol, pagdating ng panahon ay sisementohin din to. Kailangan lang talaga na ihabol yung madadaanan, kaya ginawa nilang espalto agad. Pero I think magtatagal naman yan mga idol. Temporary lang naman. So ito na yung dulo ng segment B na rotonda. Yung sa kaliwa, padiretso na yun papunta ng ibang segment naman, parang segment C na yan. So hindi pa bubuksan yung mga idol, medyo matagal pa yan. Kasi ongoing pa yung mga construction. Ito na mga idol, simula na ng segment B. Ito medyo matraffic yung palabas. Buti na lang dito tayo pumasok. Ayun. Ako ang traffic. Traffic. So mas mainam na, mas okay kung papasok kayo sa may Rojas banda. Kasi kung doon kayo pumasok sa may bandang Ecoland or doon sa may Ulas at exit niyo dito sa Rojas Avenue, ayan, napaka-traffic mga idol palabas. Pero hindi natin alam kung ano ang status doon sa kabilang mga exit. Ang itsura ng Davao City Coastal Road ay kapareho lang din doon sa naunang segment. Ang kakaiba lang dito sa segment B ay yung tulay sa bukana ng Davao River. Kasi napakaganda at baka soon makadaan tayo dito ng gabi. Maganda din yung mga pailaw ng tulay na yon mga idol. Actually kita na natin dito, naaninag na natin. Napakaganda ng design at kakaiba. I think yung tawag sa tulay na yan parang suspension bridge something. So may mga cable siya. Ito sa kanan mga idol ay boulevard area. Medyo dikit-dikit yung mga bahay dyan. Ito sa kaliwa natin, syempre dahil coastal road siya, ay dagat. So ito mga idol, approaching na tayo sa tulay. So ito na yung bungad ng bukana ng Davao River. So ayan, may mga construction worker pa, may mga tinatapos pa konti-konti. Sa wow, ang ganda, solid. Napakaganda mga idol. So ayan, may mga nakalagay na flag ng Pilipinas at flag ng China. So may mga tinatapos pa sila sa tabi, pakonti-konti. At ito na yung tulay mga idol. Napakaganda sa personal. Yun nga lang mga idol, hindi pwedeng tumigil at mag-picture-picture dito sa tulay na to. Pero na lang siguro pag binuksan na to sa mga tao na pwede mag-jogging, pwede maglakad, ay pwede kayo mag-picture-picture. Pero yung titigil ka na nakasasakyan ka at bababa ka sa sasakyan mo para mag-picture, ay bawal yun mga idol. Inuhuli dito yun. So ayan, palabas na tayo sa tulay. Dito naman sa kaliwa natin, nakikita natin na may mga tinatapos pa sila dito sa bandang area na ito. So ayan, pinapatibay lang yung gilid yan sa may bandang dagat. Ayan mga idol, marami pang mga workers na makikita dito sa segment na ito.
at least ay nabuksan na. Kahit naman may mga ginagawa pa sa tabi, ay tuloy-tuloy naman yung mga sasakyan papunta doon sa may bandang Rojas na exit yung pinasukan natin. Sadyang nagka-traffic lang doon mga idol dahil maraming dumaan eh. Maraming gustong dumaan. Kaya ganun talaga pag bagong bukas yung kalsada. Maraming gustong pumunta kaya nagkaka-traffic. So yan, approaching na tayo sa Ecoland exit at dito tayo nung nakaraan mga idol, dito tayo nakapasok. So ito na yung may bandang Ecoland. Approaching na tayo sa Rotonda. At ito yung parang imbakan nila at opisina sa kaliwa, ay sa kanan. Ayan, may mga nakatambak pa na mga siguro mga materyales yan. So, ayun. Ito na tayo. Naka-exit na tayo dito sa may bandang Ecoland area mga idol. At walang traffic. Normal yung daloy ng traffic dito sa area na to. Doon lang talaga sa may Rojas banda mga idol. Dahil maliit yung exit dun eh. 2 lanes lang. Actually 1 lane lang palabas. Kaya nagkaroon ng traffic. Pero dito sa ibang mga exit ay normal na siya mga idol. Ganun din. Yung may build up ng konti pero sakto lang. Tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng mga sasakyan. So eto, palabas na tayo sa may Ecoland area mga idol. At ayun, nadaanan natin yung segment B ng Davao City Coastal Road na kakabukas lang. At ayan, napakaganda mga idol. Sa wakas ay nabuksan rin yung segment B. At naihabol natin sa upload natin mga idol. Sa isang vlog lang. So ayan mga idol, maraming salamat once again. Dito ko natatapusin yung video natin. At kung bago ka dito sa channel ko at nagustuhan mo yung mga ganitong kaseng content ay mag-subscribe ka lang para updated ka sa mga susunod na mga uploads. So ayan mga idol, hanggang dito na lang. Ito ang Biyahe with Ken. Lagi niyong tandaan, lagi kayo mag-ingat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga idol. So ayan, paalam mo na at bye-bye!